Dalawa, tatlo. Tama. Ito ay isang unang musika. Ang Pilipinas kong mahal. Isa, dalawa, tatlo. Tama. So, lahat ng mga sagot nyo ay tama. Ngayon, ganda ko naman tayo. Meron ako ilang katanungan sa inyo. Sa mga pinakita kong mga musika o sayaw, ano sa inyo ang pamilyar? Kayo magtaas ng kamay para sa mag-board. Alin sa inyo ang pamilyar kayo? Charlie. Karinyosa. Karinyosa. Bakit pamilyar sa inyo ang karinyosa? Sinayaw po namin. May iba pa bang sagot? Richie. Yung pamilyar ko sa akin ay yung Pilipinas kong mahal sapagkat po nagkanta na po namin ito nung nasa elementarya pa lang. Okay. So, saan nyo nalaman o napanood ang mga musika o sayaw ng lahi na ito? Zeus. Minsan po sa television, minsan ay sa mga pagkatanggal po sa mga aral. Ikaw, mahal mong sagot? Okay, tama naman. Ang panghuli, may ugnayan kaya ang musika at lahi na ito sa ating pamumuhay bilang isang Pilipino? Meron kaya itong ugnayan sa atin bilang isang Pilipino? Okay, Meron po dahil ito ay pati ng ating kultura. tama. Dahil ito ay parte ng ating kultura at ito ay kasama na sa ating kasaysayan. Ngayon, kung okay na ang lahat, tumako naman tayo sa susunod nating aktibidad. Para sa ating susunod na aktibidad, may ibibigay si teacher, ibabahagi ang mga cards na may larawan at pangalan ng iba't ibang musika o sayaw ng lahi, at ang bawat grupo ay magbibigay ng mga paraan ng pagpapahalaga sa mga ito. So, ang klase ay mahati sa dalawang grupo. Ito ang unang pangkat at ito ang kalawang pangkat. Sa unang pangkat, ang matutunta sa inyo ay mga musika. Maaari kayong bumulaw para mapag-usapan ito. Sa inyo naman ay karinyosa. Bibigyan ko kayo ng 2 minuto para makapag-usap upang umisip ng mga paraan kung paano nyo mapapahalaga ng mga musika at sayaw ng lahi. Pagkatapos, ipepresenta ito sa unahan ng 2 minuto kada
Wala din tayong music. Okay po, ganyan po pala siya sa Ganun siya sa loob. Ganun siya sa loob. Ano naman po, paano po awitin yung yung angbayan po? Sa ang bayan ko naman, Ang bayan ko'y tanging ikaw. Pilipinas ko mahal. Okay. Ano yan? Ang awit ko natin, Pilipinas ko mahal. Handa na ba kayo? Oo. Meron lamang kayo isang minuto para ipaliwanag ang mga paraan. Magandang umaga po, teachers. Narito po kami para ipresenta kung paano nga ba namin papahalagahan ang mga musika na ibigay sa atin. Ang unang, Pilipinas kung mahal, pangalawa, bayan ko, ako ay Pilipino. Ang unang pong paraan para pahalagahan natin ito ay sa pamamagitan ng pagkanta sa mga musika na ito para mapalaganap ang kultura natin. Bukod po sa pagkanta, pwede rin po namin gamitin ang pagbuo ng kwento or pag-aacting po sa harap ng maraming tao para mas maibahagi po namin kung ano po yung kwentong nilalaman ng bawat musika. Maaari rin po pahalagahan natin ang pagkanta sa pamamagitan po ng pagturo sa ating mga kapwa, kamag-aral o sa ating. Next is, kinakanta rin po ito sa mga programs. Tulad ng Buwan ng Masaya. At mas lalo natin pa rin mapapatagan ang mga musika na ito kung kabisado natin ang bawat lyrics ng musika na ito. At lalo-lalo na kapag ito ay pinapatugtog at pinapakanta sa atin ng mundo. Kaya natin ang sinabi ng paraan ay tama. Ngayon naman, pakinggan natin ang dalawang grupo. Magandang umaga sa inyo. Para naman sa aming pangkat, mapapakita namin ang pagpapahalaga sa mga sayaw na katulad ng Areliosa, Tinikrik, at Pantang sa Ilaw sa pamamagitan ng pagtuturo ito or pag-aaral mismo sa loob ng paaralan sapagkat yung kailangan natin isabuhay kung saan tayo nagmula o ano ba yung mga sayaw na ipinamalas or binigay sa atin ng mga katutubo natin and para may sabuhay din yung tradisyon para sa loob ng paaralan at masabuhay ng mga estudyante. At nasabi na rin po kanina na ang mga sayaw na ito ay bahagi ng tradisyon. At para maipakita na ito ay bahagi pa rin ng tradisyon natin sa kasalukuyan, ay dapat sinasagawa rin ito sa ating komunidad. Kaya kung sakaling may mga piyesta, may mga pagtatanghal sa ating komunidad, barangay, ay dapat na tinatanghal pa rin itong mga sayaw na ito. Isa rin, maaari din magsimula ang mga pagpapahalaga sa mga sayaw na ito at pagpapanatili ay pagtuturo mula pa lamang sa ating mga bahay. Okay, tama. Bigyan niyo nga ako yung mga sarili ng 1, 2, 3, 1, 2, 3, mahusay. Kayo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, mahusay. So ngayon, may ilang katanungan si teacher. Ang una, ano pa kaya ang mga alam ng musika at latin na bukod sa ipinakita sa gawain? May mga alam pa ba kayong musika o sayaw? Ano kaya? Meron pa ba kayong alam ng mga musika na hindi na ipakita? Yung kay Angel, Isa siyang halimbawa ng musika. Pangalawang tanong, may ugnayan ba ang mga musika o sayaw ng lahat sa ating pamumuhay bilang Pilipino? That's the same. Kasi ito ay nagre-represent ng mga Okay. May iba pa bang sagot? ito po ay nagsisimbolo ng ating pagkakilala. Simbolo ng ating pagkakilala.
pang-araw-araw. Halimbawa po yung Parinyosa is para po siya ng ligawan ng isang babae at lalaki. Okay. Ang pangatlong tanong, ano kaya ang katangian na dapat mayroon ka kapag inaalam mo ang mga musika o sayaw ng lahi? Ano kaya ang katangian na mayroon ka kapag pinapakita mo ang pagmamahal mo sa bayan? Respect mo sa kanya, tsaka gratitude mo sa kanya. Respeto at may iba pa ba? Pagpapahalaga po ng nationalism. Pagpapahalaga at nationalismo. So, ang pagmamahal sa ating bayan at pagtangkilik ng mga musika o sayaw ng lahi ay nagpapakita ng katangian ng pagiging nationalismo. Upang dagdagan ang iyong kaalaman, Ngayon, dagdagan na natin ang inyong kaalaman. Kanina ay nalaman natin ang iba't ibang mga musika at sayaw ng lahi, di ba? Ngayon naman, is pag-aaralan pa natin kung ano-ano nga ba itong mga musika at sayaw ng lahi at ano-ano ang mga kahalagahan at ayun kanina na pag-usapan natin, di ba? Yung mga paraan ng pagtataguyod, tsaka mga paraan ng pagpapahalaga na maaari nyo gawin bilang mga kabataan. Ayan. Okay. Ayan, narito ang ating pag-uusapan o pag-aaralan sa umagang ito. Ang mga musika o sayaw ng lahi na may pagmamalaki ng kapwa Pilipino o di kaya may pagmamalaki natin bilang tayo ay isang Pilipino. Ayan, ano ba ang mga musika o sayaw ng lahi? Marahil kanina habang nagkakaroon tayo ng mga gawain, natanong na natin ito, ano ba yung mga musika o sayaw ng lahi? Ano ba yung kahalagahan nito? At ano yung mga paraan ba na maaari natin gawin para itaguyod ang mga musika at sayaw ng lahi? Simulan na natin ang ating talakayan. Ayan, meron ba dito sa inyong nakakaalam ng netong awiting bayan ko? Meron ba dito? Ayan, sige Hana. Ay, hindi naman. Sige, ano lang. Kung ano yung alam mo patungkol sa awiting bayan ko. Yung awiting bayan ko po is, ginawa po siya ni Fred Aguilar Ruiz. Tumutuloy po ito sa parang sa gusto pong maging malaya ng Pilipinas. Ayan, napakahusay. Ang bayan ko ay isang awitin kung saan ito ay nagpapahayag ng pagtutol ng mga Pilipino noon sa pananakot ng Estados Unidos sa ating bansa, di ba? Ito din ay isang awitin kung saan nilalarawan ang Pilipinas na isang ibon na nakakulong sa hawla. Kung ay ibabahagi ko sa inyo, no, ang pinaka-paborito kong linya ng awitin ay sa kanyang yumi at ganda, dayuhan ay nahalina, bayan ko, biniyag mo, nasadlak sa dusa. Ayun, sa linya pa lamang na yun, ay talagang makikita natin na ang mga Pilipino noon at ang Pilipinas ay talaga nga namang nasakop ng napakaraming banyagang hindi lamang ng Estados Unidos dahil nasa ang kinitong kagandahan. Ayan, sige. Ito naman, ito ay isa sa mga kontemporaryong musika na mayroon tayo ngayon. Meron bang sa inyo na pamilyar sa musika na ito dito? Ayan, sige, Zeus. Yung upuan ko na yung Black Next, tumatalakay naman po sa mga kontemporaryong political issue about po sa mga hindi pagkakapantay-pantay ng mahirap at mayaman, yung pag-abuso po ng mga mayaman, at yung mga politiko po na
inaabot si Kapanggan. Ayan, napakahusay. So, itong awitin ni Black Knight, isa itong awitin kung saan tumutukoy sa suliranin, sa kahirapan at kakulangan ng tulong o suporta ng gobyerno sa mamamayang Pilipino. So, dito, kung pakikinggan natin itong kanta na ito, isa sa mga linya na talaga nga namang pupukaw sa interes nyo, lalo na sa inyong mga kabataan, ay yung linya na, kayo na nakaupo, subukan nyo naman na lumayo, at baka matanaw, at baka matanamin nyo ang tunay na kalagayan ko. Ayun ay isang, sabi natin, perspektibo ng mga kababayan natin. Talaga nga namang lubog na sa kahirapan dahil alam naman natin ngayon na ang Pilipinas ay isa sa mga bansa kung saan naman napakataas na rate sa kahirapan, di ba? Ayan, sige. Sa susunod naman, meron tayo dito. Alam ko, pamilyar kayo sa larawan na ito. Meron ba sa inyong alam kung ano ang larawan na ito? Ayan, sige. Ayan, tinikling. Ang nasa ating larawan ngayon ay ang sayaw na tinikling. Marami sa inyo ang nakapanood ito na itinatanghal sa television, itinatanghal sa mga programa, itinatanghal sa mga sa loob ng paaralan, di ba? Ayan. At ang tinikling ay isang sayaw na kumakatawan sa mga pagtatangka ng mga Pilipinong magsasaka na hulihin ang ibong tikling. Kasi yung kawayan, kung nakikita nyo yung kawayan, tapos yung taong nakahawak sa kawayan, sumisimbolo sila sa mga magsasaka natin. Mga magsasaka natin. At ito namang babae at lalaki na tumatalon, yung may pagalaw na tumatalon, sila ay sumisimbolo sa ibong tikling. At dito yung kawayan, pilit na hinuhuli ng mga magsasaka, yung ibong tikling, para hindi manakaw yung kanilang mga butil ng palay sa kanilang palayan. Ayan, meron akong ibabahagi sa inyong mga babasahin. Sa pagdaloy ng ating talakayan, maaari natin basahin ito. Ayan, basahin. At maaari din natin itong dalhin sa ating bahay para mayroon tayong pag-aralan. Ayan, sige. Pasa mo sa inyong likuran. Ayan. Ayan. Ayan, sige, maaari natin buksan. Ayan, susunod naman, meron tayong sayaw huli. Meron ba sa inyong alam kung ano yung sayaw na ito? Ayan, meron ba sa inyong may pamilyar kung ano yung sayaw na ito? Ayan, marahil ay hindi nyo palaging napapanood yung sayaw na ito. Pero itong sayaw na to ay tinatawag natin kalapate. Ito ay sayaw kung saan ginagaya ng sayaw ang matikas na katangian ng mga lalaki at pagiging mahinhin ng mga babaeng Pilipinas sa panliligaw. So dito ay pinapakita ng isang babae at isang lalaki mananayaw yung kanilang katangian, di ba? Yung mga Pilipina kilala natin sa panliligaw, di ba, na sila ay mahinhin. At yung mga lalaki naman ay sila ay matikas. Ayan, ngayon naman, panahon na para alamin natin yung kahalagahan ng mga musika o sayaw ng lahi sa susunod na henerasyon. Kanina, di ba, nabanggit nyo na mahalaga ito sa ating kultura, mahalaga ito sa ating pamumuhay, sa ating pagkakakilanlan. Ngayon, palalimin pa natin yung mga naging sagot nyo kanina, no? Ang una natin ay, atong mga musika sayaw ng lahi ay ipinapakita sa mga kabataan kagaya nyo, dahil ito ay sumasalangin sa pamumuhay. Gaya ng kanina nabanggit natin, yung tinikling, di ba? Ang tinikling ay sayaw patungkol sa mga magsasaka, di ba? Sa mga magsasaka, pinapakita yung pamumuhay na mayroon yung mga magsasaka. Siyempre, kung tayo ay nakatira dito sa rural na area, no? Hindi natin ganun ka nalalaman kung ano ba yung araw-araw na pamumuhay ng mga magsasaka. Ngunit, kapag itong sayaw na tinikling ay tinanghal ito sa inyong paaralan, tinanghal ito sa loob ng klase, di ba? Makikita na natin na, ganito pala yung ginagawa ng ating mga magsasaka. Ganito pala yung kanilang pamumuhay at ganito yung kanilang mga paraan ng pagsasaka. Ayan, sa susunod naman, meron tayo pagpapahalaga sa pagkakakilanlan. Ayan, sumasang-ayon ba kayo na ang mga musika sayaw ng lahi natin ay nagpapahalaga sa ating pagkakakilanlan? Opo. Sige nga, Richie, maaari bang
malaman kung bakit ka sumasang-ayon na itong pagpapahalaga sa pagkakakilanlan ay isang kahalagahan ng mga musika o sayaw na mayroon tayo. Para po sa akin, ang mga sayaw o musika na alam po natin at nagiging simbolo ng ating pagkakakilanlan din ng Pilipinas sapagkat po ito po yung tinataguyod natin o ito po yung gusto natin ipapasa para sa susunod na henerasyon at ma-preserve po yung tradisyon na to. And alam ko rin po na iba't ibang bansa po is meron din po sila tinatangkilik ng musika at sayaw. Ayan, napakahusay. Palakpakan nga natin si Richie, ano? Ayan. Totoo, no, na ang ating mga musika sa iyo ng laging ito ay pinapasa natin sa susunod pa na henerasyon. At para maipasa natin sa susunod na henerasyon, syempre kailangan muna natin itong alamin ngayon. Ito ay ating kilalanin kasi kapag nakilala na natin ito, mas maiintindihan natin yung kasaysayan ng ating bansa. Halimbawa, di ba sa Kantang Bayan ko kanina, hindi naman doon direktang nilalarawan kung ano yung ginawa ng mga mananakop sa ating bansa, ngunit doon napagtantunan natin na ito pala yung tutukoy nung sinakop tayo ng Espanya. So, etong mga kanta, etong musika na mayroon tayo ay may malaking ugnayan ito sa ating pagkakakilanlan kasi hindi naman tayo dadating sa kinaroroonan natin ngayon kung hindi dahil sa ating mga ninuno noon, diba? Sa ating kasaysayan na pinaglaban ng ating bansa. Ayan. Tapos susunod naman, ito daw ay nagpapanatili ng tradisyon. Ayan kanina, diba? Nabanggit nyo na nagpapanatili ito ng tradisyon. Ngayon, bakit nga ba ito nagpapanatili ng tradisyon? Kasi dito, naitataguyod ng mga bagong henerasyon na kagaya nyo ang mga musika at sayaw ng lahi upang mapanatili ang ating kultura. Diba? Meron tayong kultura kanina na nabanggit na halimbawa na lamang ay panliligaw. Diba? Isa ito sa mga kultura ng Pilipinas na talaga nga namang kakaiba at hindi natin mahanap sa ibang bansa. Ayan, susunod naman ay mayroon tayong pagpapahayag ng panlipunang issue. Ayan, binibigyan ang mga kabataan ng kaalaman tungkol sa issue ng lipunan para makatulong sa pagbabago. Kanina, di ba, na napag-usapan natin yung pagkukol sa awiting upuan ni Black Knight. Yun ay nagpapahayag ng panlipunang issue, kahirapan, kawalan ng suporta ng gobyerno, at yung kailangan dapat natin gawin na mga kabataan para makatulong tayo sa pagbabago ng ating bansa. At naman ang pinakahuli, pagpapahayag ng Pilipinong pagpapahalaga. Bakit ba nagpapahayag ng Pilipinong pagpapahalaga? Itong mga musika o sayaw ng lahi na mayroon tayo. Meron ba kayong ideya? Ayan, meron kayong ideya? Ayan, sige, Hana. Sige, walang mag-isip si Hana. Ayan, ito ay nagpapahayag ng Pilipinong pagpapahalaga kasi marami, di ba, kanina sa mga musika na tinalakay natin na nagpapakita ng pagpapahalaga. Yung upuan, nagpapakita ito sa pagpapahalaga nating mga Pilipino sa ating kapwa-kababayan na nararanasan yung kahirapan. Yung kalapati naman na panliligaw, pinapahalagahan yung tradisyon, di ba? Ayan, so dito, sa mga musika sayaw ng lahi natin, tinatalakay nito yung mga pagpapahalaga nating mga Pilipino. Dumako naman tayo sa mga paraan ng pagtataguyod ng mga musika o sayaw ng lahi. Ano ba yung mga kailangan natin gawin? Ano ba yung mga gagawin natin para mas mapayabong, mapaunlad at mapagyaman pa itong mga musika o sayaw ng lahi na mayroon tayo. Eto, tanong ko muna sa inyo, bakit importante o bakit mahalaga na alamin natin yung mga paraan ng pagtataguyod na mayroon tayo? Yan, meron ba sa inyong may ideya kung bakit kailangan alamin natin bilang mga kabataan yung mga paraan ng pagtataguyod ng mga musika o sayaw ng lahi? Meron ba dito? Ayan, huwag tayo mahiyang pagtaas ng ating kamay. Ayan. Richie? Sa akin pong palagay, mahalaga pong malaman natin na mismo mga kabataan o mag-aaral yung paraan ng pagtataguyod
ng mga musika o sayaw ng lahi sapagkat po malalaman natin kung ano po ba yung mga wasto at hindi wastong pagsasagawa o pagpepresenta po ng mga tradisyonal na musika at sayaw. Ayan, binahagi ni Richie para daw malaman natin yung mga wasto at hindi wastong paraan. Ayan. May tanong po ako, paano po yung PINI at SB19? Nagpapakita po ba sila ng pagpapahalaga sa musika at sa lahi? Ayun, yung BINI at yung SB19, di ba, isa sila sa P-pop music na tinatawag natin, Filipino pop music. At itong mga kanta na ito ay masasabi natin, ito ay isa sa mga musika ng lahi na mayroon tayo. Ngunit, hindi ito ganun ka nagpapakita ng kultura natin mga Pilipino dahil ang tinatalakay nito ay yung mga kontemporaryong nararanasan ng mga kabataan, ng ating mga kababayan ngayon. Halimbawa na lamang yung karera. Ang buhay ay hindi karera, di ba? So, alam ko, familiar kayo sa awiting iyon. Yung awiting iyon, dahil nga meron tayong mga issue ngayon, di ba, na kung saan, mga issue, di kaya mga usapin kung saan sinasabi ng ilan nating mga kababayan na kailangan kapag ganitong edad ka na, dapat nasa ganito ka na, may trabaho ka na, nag-aaral. Ngunit ngayon kasi ay napapaunlad na at nabubuksan na yung isipan ng maraming Pilipino na hindi lahat tayo ay parehas yung facing na tinatawag natin. Tayo ay mayroong iba't ibang face. Yun na, kanila may iba't ibang face at nasa atin iyon kung paano natin siya ipapahayag sa sarili nating paraan yung mga faces na meron tayo. Ayan. So, dumako na tayo sa mga paraan ng Okay po, so paano po gagawin para hindi masyadong nilatakilig yung ibang kultura kagaya ng sa ibang kultura? Ano ulit? Ano po yung gagawin para hindi masyadong takiligin yung ibang kultura? Para hindi masyadong Takiligin ang ibang kultura. ang ibang kultura. Ayan. Siyempre, maaari din naman natin takiligin yung ibang kultura. Ngunit dapat unang prioridad natin yung mga kultura at mga sayaw, mga musika na mayroon tayo. Dahil nga sinasabi, di ba, ito yung nagpapahayag ng ating mga pamumuhay, ng ating kultura, ng ating mga tradisyon. So, kailangan priority natin siya. Ito ay prioridad natin. Ayan. Ang unang paraan ng pagtataguyod na maaari natin gawin bilang sa mga kabataan, ayun nga, nabanggit nyo din kanina, pagtatanghal. So, meron tayo isang Filipino folk dance and music company sa San Francisco kung saan tinatanghal nila yung mga musika o sayaw ng lahi na mayroon tayo. So, hindi lang siya sa Pilipinas, maaaring itanghal, gayon din ay sa ibang parte pa ng mundo. Kapag tinatanghal natin ito, pinapakita natin na ito ay isang indikasyon na pinagmamalaki natin yung sarili natin, pinagmamalaki natin yung mga sining, yung mga musika o sayaw ng lahi na mayroon tayo. At mahalaga na pinagmamalaki natin siya. Kasi dito, mas napapaunlad natin, mas napapayaman natin yung mga musika o sayaw ng lahi na mayroon tayo. Susunod naman ay pagsuporta sa mga programa. Meron tayong programa na tinatawag na Indak Pilipinas. Ito ay spearheaded ng Cultural Center of the Philippines o tinatawag din natin CCP. Isa siyang organisasyon kung saan nagtataguyod, nagsusulong at nagpapayabong, nagpipreserba ng mga musika at sayaw ng lahi na mayroon tayo. So, maaari sa susunod na taon, kung meron kayong oras kasama ang inyong pamilya, maaari kayong bumisita. Diba? Ito ay kadalasan ginaganap malapit sa CCP complex. Ayan, dito sa Maynila, maaari kayong pumunta doon. Maaari nyo din bisitahin ang kanilang page para makadalo kayo, diba? Para mas makita pa natin yung mga musika, sayaw na napakarami nga naman talaga. Ayan, isa pa, ang paraan ng pagtataguyod ay ang pagkatuto. Nakikita nyo dito sa larawan na mayroong mga bata na nanonood ng, ito ay isang sayaw ng lahi na mayroon tayo. At dito, pinag-aaralan nila kung ano yung musika sayaw ng lahi na ito. Sila din ay nakasuot ng
isang pananamit na tinatawag nating, ayan, yung barot saya, di ba? Ayan, so sa paraan ng pagkatuto at pag-aalam ng mga musika at sayaw ng lahi na mayroon tayo, ito din ay isang pagpapakita na pinagmamalaki natin kasi inaaral natin, di ba? At dito ay nagko-contribute na tayo, meron tayong contribution para magpagyaman pa itong mga musika at sayaw ng lahi na mayroon tayo. Ayan, meron akong mga tanong sa inyo. May alam ka pa ba ng mga paraan na nagtataguyod ng mga musika o sayaw ng lahi? O sino-sino dito yung may alam pa ng mga paraan ng pagtataguyod ng mga musika o sayaw ng lahi? Aside doon sa pinakita natin tatlo kanina, meron pa ba dito na may alam? Ayan, magtaas lang kayo ng kamay. May alam pa ba kayo? Ayan, sige. Feeling ko marami sa inyo ang may alam kung ano pa ba itong mga musika o sayaw ng lahi na mayroon tayo. Ngayon, papangkatin ko kayo sa dalawa. Ito ay unang pangkat at ito naman ay dalawang pangkat. Para mapag-usapan nyo yung mga musika, mga paraan ng pagtataguyod na mayroon kayo, maaari nyo pag-usapan ito sa inyong grupo. Ayan. At mamaya ay isasadula natin itong mga musika o sayaw ng lahi na mayroon. Mga paraan ng pagtataguyod ng mga musika o sayaw ng lahi na mayroon tayo. Ayan. Maaari ba tayo bumilog? Yan, bilog tayo. Ayan, sige, mag-usap muna tayo ng isang minuto. Ayan, habang nag-uusap kayo, bibigay ko sa inyo yung ating panuto para sa gawain na ito, no? Lilikha ng isang dula na nagsasakilos ng pagtataguyod at pagmamalaki sa mga musika o sayaw ng lahi na mayroon tayo. Kaya sige, maaari kayong mag-usap habang, ayan, papakita ko din sa inyo ang ating rubrics para sa gawain ito. Ayan, so eto, habang nag-uusap kayo, maaari yung tingnan. Ayan, yung rubric sa paggawa. Meron naman tayong isang minuto. Ayan, para tulungan kayo sa mga props na meron kayo, maaari nyo itong gamitin. Maaari kayo magmalikhain sa pag-present na ng mga paraan ng pagtataguyod ng mga musika sa sayaw ng lahi na meron tayo. Ayan, maaari siyang gamitin. Ayan. Oo. Ayan, handa na ba ang lahat? Ayan, sige. Ganito na lamang. Dahil malapit na matapos ang ating klase, ayan, iiwan ko sa inyo itong mga props. At itong ating panuto ay isasend ko din sa ating GC. Sige. Sa susunod na ating pagkita ay bago magsimula ang ating talakayan, ay ipipresenta yung mga pagsasadula na mayroon kayo. Sa karagdagan, meron din tayong, meron akong halimbawa, isasend ko dito sa ating GC para alam nyo yung mga halimbawa ng mga pagtataguyod ng mga musika o sayaw ng lahi. At mag-iiwan ako ng pagsusulit sa inyo ngayong araw. At ito ay maaari yung dalhin sa inyong bahay at kasabay din ng susunod natin na talakayan ay ipapasa nyo ito para alamin kung ano ba yung natutunan nyo sa talakayan natin ngayong araw. At sa pinakalikod na pahina ng inyong babasahin, doon nyo nakikita ang mga takdang aralin na mayroon kayo. Bale, sa ating takdang aralin, meron tayong aplikasyon ng mural, isasend ko ito sa ating GC din. Kung saan, magsasaliksik ng 4 na programa sa iyong komunidad na tumutulong sa pagtataguyod ng mga musika o sayaw ng lahi. Maaari ito ay sa barangay, sa sangguniang kabataan, maaari ay makipagpanayam kayo at para gabayan kayo sa inyong takdang aralin ay meron tayong mga gabay na tanong. Ayan.
Ayan, mahusay din. At meron tayong takdang aralin. Yan, ipapapahagi ko sa inyo yung pagsusulit natin at dalhin nyo na lamang ito, diba, sa susunod na pagkikita natin. Ayan, malinaw ba ang ating gagawin sa susunod na pagkikita natin? Ayan, sige, maaari na kayo bumalik sa kanya-kanya ng pwesto. Bago magtapos ang ating klase, may ipapanood ako sa inyo na mag-iiwan ng aral tungkol sa ating talakayan. Damdamin ng lahi muling sayaw ng musika at sayaw ng lahi. Sa bawat kumpas ng instrumento at sayaw, damdamin ng lahi muling bumubukaw. Tinikling pandango magkaugnay sa himig, kasaysayan at kultura ay nagiging matinig. Sa ritmo ng kulintang puso'y humihimig, katutubo'y naglalahad ng yaman at pag-ibig. Sayaw ng pandango masigla't masaya, nagpapaalala ng ating tunay na ligaya.